mountain bike, may Korean or Japanese bike ba, mga ganun. May, so, kailangan maging specific tayo. Dahil kaya naman yung tugunin ng Diyos. Pag sinabi mo na, kunya, Lord, gusto ko ng bike, biglang dumating sa'yo, iba't ibang klase ng bike. Baka magreklamo ka, Lord, anong gagawin ko dito? Isa lang yung hinihingi ko. Diba? So, kailangan maging specific. At isa din doon ay kailangan meron tayong burning desire. Kailangan hindi lang basta natin siya na gusto nung time na yun or dahil ito lang yung pinakakailangan ngayon. Kailangan yung desire natin na to is manatili, di ba? Lalong nag-aalab habang tumatagal. At sa pinakahuli doon, kailangan sabihin mo kung ano yung gusto mo sa Panginoon. Kahit alam na ng Diyos yung kailangan mo, mahalaga na sabihin natin. Di ba? So ngayon, patuloy tayo na makinig sa salita ng ating Panginoon. At bago ko i-present yung ating pinaka-title, ayan, meron muna akong kwento. So ayan, kwento muna na ito yung naging karanasan ko bago pa lang ako tumayo sa youth na mag-song lead. So tamang attend pa lang ako dito. Pero nagkaroon ako ng dream na nasa kalagitnaan daw ako ng napakaraming tao. Tapos nagsasalita ako. Ayan. Sabihin na natin, nag-share ako ng Word of God. Tapos maya-maya, biglang may napakalaking dragon na galit sa ginagawa ko. So, dadalahungin niya ako. So, ayan, papalapit siya. So, talagang makikita mo talaga yung galit sa mga mata niya. Pati yung ilong niya umuusok na nag-alab. Ganun talaga siya, sobrang galit na galit siya sa akin. Hanggang sa talagang dadaluhungin niya ako. At wala akong magawa. Di ko alam kung ano yung gagawin ko. Pero may isang bagay na talagang sa biyaya ng Panginoon, at alam ko instruction yun ng Lord, na bigla akong tinaas yung dalawang kamay ko, tapos bigla akong sumigaw ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. So, pagsigaw ko nun, laking gulat ko na sa katawan ko mismo, may lumabas na galit na leon. Ayun yung galit na galit siya, talagang naglaban sila hanggang sa papaitaas sila hanggang sa kalangitan, hanggang sa nawala. Tapos, maya-maya, pagka bumalik na naman siya. Ako tuloy pa rin ako sa pagsasalita, pag-share. Tapos bumalik na naman siya at ganun yung paulit-ulit kong ginagawa na lagi kong sinisigaw yung pangalan ng Panginoong Yesus at tinataas ko yung dalawa kong kamay. At kaya pala hindi nakikinig itong mga tao na to dahil dinaraya na sila yung ng dragon na yun. Kasi siya umiikot doon. So kung sino yung madaya niya, yun yung mas nilalapitan niya. At sa kwento na yun or sa experience ko na yun, pinaalala sa akin ng Panginoon kung gaano kahalaga yung salita. Kung gaano ka-powerful yung pangalan ng ating Panginoon. Ating Panginoong Hesus, di ba, siya yung salita na nagkatawang tao. At dahil doon, napakahalaga na patuloy natin na i-declare sa buhay natin si Kristo. So, ayan, sa next slide. So, ito po yung ating pag-uusapan ngayon. So, yung aral na matututunan natin doon ay kailangan speak the word. Speak Jesus. Amen. So, yung ating pag-uusapan ay the creative power of the spoken word. So, the creative power of the spoken word. So, meron tayong dalawang objectives. So, isa lang ata yung nalagay ko dyan. Pero yung magiging objectives natin is, we will know the reasons kung bakit kailangan natin gamitin yung creative power of the spoken word. At ano yung mga salita ba na kailangan nating sabihin? Kasi hindi lahat ng salita ay nakaka-benefit sa atin. Diba? Nakakabuti. Hindi porket na parehas kayo ng lingwahe ay magkakaintindihan kayo. Diba? Yung salita o yung words or yung language ay ginagamit natin ito sa communication. Diba? Ito yung main purpose ng salita sa communication. At mababasa natin sa Genesis 11:1-9, so hindi ko na isa-isa yung verse, ay dito yung patungkol sa paggawa ng tao, pagkakaisa ng tao sa paggawa ng tore. Diba? Dahil iisa nga lang yung kanilang salita, o lingwahe na ginagamit, is napakadali sa kanila na makareceive ng instruction, madali sa kanila na gawin yung isang bagay dahil nagkakaisa sila. Pero nakita ng Panginoon na
magandang bagay na nagkaintindihan sila, nagkakaisa sila, pero mali yung pagkakaisa na ginawa nila. Against ito sa kalooban ng Panginoon. At dahil doon, inalaw ng Diyos na masira or magkaiba-iba yung kanilang lingwahe. Dahil tunay nga na powerful yung salita, pero kung gagamitin natin ito sa mali, hindi din ito magdudulot ng kaluguran sa ating Panginoon. So, di ba sa communication, nare-receive natin yung mensahe at dalangin ko na sa umagang ito is ma-receive natin ng buo yung mensahe na nais iparating sa atin ng ating Panginoon. So, sa next slide po. So, may kwento si Dr. Cho dito na isang araw, habang siyang nag-almusal, may nakausap siya na leading surgeon sa Korea. So, ayan, sinabi niya yung recent findings na patungkol na sa pag-iisip natin, na yung speech center natin ay siya yung tawag dito, yung dominion, has total dominion over all the nerves. So, kaya naman alam natin, di ba, sa science na yung ating pag-iisip or yung utak natin is siya yung nagkokontrol sa ating buong katawan. Di ba? Siya yung nagkocommand. So dahil doon, nang shinare yun ng isang leading surgeon, natawa na lang si Dr. Cho kasi sabi niya, alam ko na yan. Igulat na gulat yung neurosurgeon. Sabi niya, paano mo nalaman is, ngayon pa nga lang ito, di ba? Ngayon pa lang itong findings na ito. Pero sabi niya, nalaman ko ito dahil sa Bible. Dahil shinare ito ni Dr. James. Dr. James pa nga yung sabi niya. Pero, ayan, sabi niya, sa Book of James, na doon sa chapter 3, yung patungkol sa dila natin. Diba, na yung dila natin ay maliit lamang na parte ng ating katawan, pero kaya itong lumikha ng malaking bagay, ng kayabangan, ng pagsumpa, pero minsan nagagamit din natin sa pagpupuri sa Panginoon. Kagaya nga, di ba, ng ginawa natin kanina, nagpuri tayo, nanalangin tayo sa Panginoon. At sinabi doon ni James na hindi dapat mangyari na sa iisang bibig natin, dalawang bagay yung lumabas, yung sumpa at pagpupuri or pagpapala. Kailangan iisa lang. At lagi din nating tatandaan na yung bawat salita nating binitiwan ay ipagsusulit natin sa ating Panginoon. So, ganun kahalaga daw yung salita na ating ipinapahayag. So, dahil doon ay sinulat pa na itong neurosurgeon na ito na sabi niya, the speech nerve center, ayan nga yung ating pag-iisip, had such power over all of the body that simply speaking can give one control over his body to manipulate it in the way he wishes. So, ibig sabihin, kung ano yung laman ng pag-iisip natin, yun yung magiging kilos natin. Kung ano yung laman ng puso natin, yun yung magiging kilos natin. So, kapag sinabi daw ng isang tao na mahina ako or hindi ko kaya yan, ayun yung magiging response ng kanyang katawan. So, itong buong linggo na to, talagang grabe yung kaaway. Tunay nga yung kung last meeting, di ba, na-share ng ating speaker na mayroong hindi kaaya-ayang nangyari. Maging din sa akin, nagulat ako na bigla akong sinipon, bigla akong inubo. Mainit naman yung panahon, pero ayun yung naging response ng katawan ko. So kagaya din kahapon, habang pinapasadahan ko yung pagbabasa ko, nakakatulog na ako. Yan. Ito nga, pinag-aaralan ko yung patungkol sa spoken word na kailangan banggitin natin. So kahit nanghihina yung katawan ko, lagi ko sinasabi, malakas ako. Lord, I can do all things through Christ. Yun talagang nagiging ko. Malakas ako, magaling ako. At yun din yung nagiging response ng katawan ko. Kahit ngayon medyo nangangarag pa yung boses ko, pero naniniwala ko na sa lakas ng ating Panginoong Jesucristo, sa lakas ng banal na Espiritu, ay matatanggap natin yung mensahe ng Diyos ngayong umaga. Amen. So napakahalaga yung salita na binabanggit natin, kaya yung aral dito is, huwag tayong magsalita ng negatibo. Yun talaga, kailangan positive pagpapala yung ating sasabihin.
Kasi yun daw yung nare-receive ng ating mga nerves sa katawan. So kapag sinabi mo na mahina ako, lahat yan, ang bilis lang yan na mag-response. Kaya yun ang magiging kilos mo. Kaya ganun din kapag sinabihan natin yung isang tao na tamad ka talaga, ganyan ka na talaga, di ka na magbabago. Mapapansin mo, imbis na magbago, hindi, ayun na tuloy yung nagiging response niya. Kasi ayun yung sinabi mo. Diba? So, papagisingin mo, tamad ka talaga, ano ka gumising, late ka na lagi gumising. Yun ang paulit-ulit na naririnig mo, kaya yung response din ng katawan mo, ayun din. So, wag nating sabihin na wala tayong kakayanan. Yung iba naman is madalas dito sa atin, di ba? Lagi nating sinasabi yung salita na mahirap lang ako, wala akong kakayahan, kaya hanggang ganito lang ako. At dahil doon, wala nga talagang naabot. Wala talaga tuloy na desire na mag-achieve pa, mag-step forward, di ba? Para gawin yung mga bagay na kaya mo beyond sa sa kakayahan mo or beyond sa expectation mo. Kaya may mga tao na nagugulat sila na, nagawa ko pala ito kasi nag-take na sila ng nag-step forward sila may ginawa sila. At sinasabi nila sa kanilang sarili na, yayaman ako, di ba? Na magaling ako. Hindi yun sa pagmamalaki. Yun yung ibinibigay sa atin ng Panginoon, ng confidence, di ba? Sabi sa Timothy na hindi tayo binigyan ng Panginoon ng espiritu ng pagkatakot, di ba? Kundi espiritu ng kapangyarihan, lakas ng loob, pag-ibig, pagpipigil sa sarili. Ayon sa ating mga salita. So kaya natin na kontrolin yung ating mga sinasabi. Pero kapag yung mga bagay na makakabuti para sa lahat, huwag mong pigilan, sabihin mo. Ayun yung dapat natin gawin. Para tayong nasa hukuman, di ba, na nakikita mo na nililitis na ito, pero alam mo na yung tao na yun ay walang kasalanan, pero nananahimik ka lang. Di ba? Di ka ba nakukonsensya? Di ba, kung anuhin mo yun? Pero kapag sinabi mo na itong taong to talaga ay walang kasalanan, di ba, napapalaya. So, ganun din ang salita ng Panginoon. Ito yung magpapalaya sa atin. Ito yung magpapalakas sa atin. Ito yung mag-i-encourage at magpapatatag sa atin. So, kailangan maging aware tayo sa mga salita na binibitiwan at binibigkas natin. So, yan nga sabi nga sa Kawikaan 18:21, ng salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. So, ano na bang mga bunga ng iyong salita yung naranasan mo? Maganda ba ito? Nagdulot ba ito ng kabutihan sa'yo? O nagdulot ito ng kapahamakan? Kung hindi man sa'yo, sa iba, yung salita mo ba ay nakapagdulot ba ng mabuti or nakatulong ba sa iyong mga kapatid sa pananampalataya? So yan, sa next slide ay i-share ko sa inyo naman yung mga dahilan kung bakit mahalaga yung paggamit natin ng creative power ng spoken word. So meron tayong 3 bullets. So una, kung bakit mahalaga na sabihin natin or declare natin yung isang salita is for a successful life. Para sa pagkakaroon ng, di ba, maayos na buhay or matatag na buhay. So one important usage of the spoken word is the creation of a successful life. So kagaya nga nang share ko kanina na mas madali sa tao na magsalita ng negatibo kaysa, di ba, magsalita ng mga bagay na positibo or maganda. Sinasabi na hindi ko kaya yan, mahirap yan. Sinasabi na ito lang ako. So kakasalita natin ng mga ganung mga salita is nami-miss out natin yung opportunity na inilatag sa atin ng Diyos. Di ba? Isang halimbawa nito is yung mga espiya na ipinadala sa Kanaan. Diba? So yung nakita nila ay sila raw ay mga tipaklong lamang. Malalaki yung kalaban, matitibay yung pundasyon, yung wall ng Jericho, ay ng Kanaan. So, ayun, tapos nakita naman nila yung kasaganaan, pero mas doon sila nakafocus sa negatibong bagay. At dahil doon, nang maghayag na sila, nag-report na sila,
is majority sa kanila ang nagsabi ng negatibo at pinanghinaan yung mga tao. Pero sina Caleb at Joshua, sinabi nila na sagana yung lugar. Diba? Ito ay binigay sa atin ng ating Panginoon. So pumunta na tayo doon at ibibigay ito at magtatagumpay tayo. At dahil doon, silang dalawa ang naging matagumpay na nakapasok sa pangako ng ating Panginoon. Sabi nga dito, like attracts like. And since you act as if you were a poor person, so diba kapag sinabi mo na mahirap lang ako at ganun ka na kumilos, you attract poverty. At kapag nagpapatuloy ka doon, is mananatili ka nga talagang mahirap. Mananatili ka doon sa sitwasyon na yun, sa negatibong sitwasyon na yun. Kung sinasabi mo na puro na lang problema sa paligid ko na wala na itong solusyon, ang mas makikita mo talaga ay problema na walang solusyon. Isang halimbawa din is, kung matagal ka na hindi nakapagtrabaho, di ba? Sa pag-a-apply mo ulit, parang nakakakaba, baka hindi ko kaya ito. Or baka sa interview pa lang ay mauutal-utal ako. Ganon din sa mga nag-aaral, na baka hindi ako makasabay. Yan din yung dati na naging iniisip ko nung mag-start ulit ako ng mag-aral, na baka hindi ako makasabay kasi ang tagal na 7 years na baka, hindi ko mabilis makatch up yung mga lesson. So dahil doon, ayun tuloy yung nangyayari. Di ba? Na kapag sinasabi mo na, ay ganito yung katangian ko, hindi ako marunong magsalita, hindi ganong mabulaklak yung pagsasalita ko at baka walang makinig, ayun tuloy yung nangyayari. So kailangan maging bold tayo sa pagsasalita natin. Kailangan maging confidence tayo. Sabi nga 'di ba, na I can do all things through Christ who strengthens me. Yan, ang Diyos ang patuloy na bibigay sa atin ng lakas ng loob para magtagumpay, para maging matatag. So, why we have confidence to say that we can? Because God can. Diba? Kaya malakas yung loob natin sabihin na kaya ko to, mapagtatagumpayan ko to. Dahil yung Diyos na ating sinasamba ay panig sa atin at kaya natin yun mapagtagumpayan. At isa pa sa shinare ni Dr. Cho na mahalaga na sabihin din natin, lalo na sa mga may edad na i-declare natin na I am young, I am able. Kasi kapag sinasabi natin na parang matanda na ako or mahina na ako, parang nagiging response daw ng ating katawan ay handa ka na mamatay. Ayun daw yung nagiging response. So kailangan ngayon pa lang i-declare natin na I am young, di ba? I am able, na kaya ko pang magawa itong bagay na ito. At dahil daw doon, napansin nila na yung katawan daw ng taong yun ay nagiging active. Mas lalo nagiging active at ayun din naman yun sa pagiging di ba, parang feeling naman tong tao to. Pero ayun daw yung nagiging response ng katawan natin. Kapag sinasabi natin na malakas ako, agad-agad ay nagiging active yung ating katawan. At na-share din ni Dr. Cho na yung mga Koreano, meron silang expression na patungkol sa kamatayan. Na sinasabi na, busog na busog ako, so parang handa na akong mamatay. Ayun yung sinasabi nila. At dahil dun, lagi silang nagbabangkit sa patungkol sa kamatayan, mapapansin natin, or kahit ngayon, na ang mga Koreano, parang bata pa na, di ba, namamatay. Sino yung mahilig manood sa mga Korean, mga K-drama? Di ba? So, natin na, mga around 20s pa lang is namamatay na sila. Ganun. At dahil dun, meron dun, ganun silang expression. At yun yung bagay na nakita or napansin ni Dr. Cho. Na much more on na kapag nagsalita tayo ng negatibo, ayun tuloy yung mas nare-receive ng tao. So, sabi dito, before you can change, you must change your language. So, bago ka magbago, kailangan yung salita mo muna ay magkaroon ng pagbabago. Kung yung dating lengguwahe mo ay hindi ko kaya yan, dapat ngayon ang maging lengguwahe mo ay kaya ko yan. Kung dati sinasabi mo na mahirap lang ako,
Dapat ngayon sabihin mo, mayaman ako. Amen? Dahil anak ka ng Diyos. Amen? Salamat sa Panginoon. Sabi dito, if you do not change your language, you cannot change yourself. So kapag sinabi mo na tamad ako, talagang ayun yung magiging response ng katawan mo. At sa mga magulang, kung gusto nyo na makita ang mga bata na magbago, turuan nyo sila ng bagong lingwahe. At itong bagong lingwahe na tinutukoy ay ang salita ng Diyos. Mabasa natin yan sa Bible. Turuan natin sila na mapalapit sa ating Panginoon. If you want to see rebellious and irresponsible youth change into responsible adult, you must teach them this new language. At ito yung ating salita ng Diyos, ang Biblia. To acquire the Bible's language, speak the word of faith. Katulad ng pinag-aralan natin last week, kailangan ihayag mo ang iyong pananampalataya. Confess your faith, yung pagkilala mo sa ating Panginoong Jesucristo, and feed your nervous system with a vocabulary of constructive. Salita ng Diyos, ito yung constructive, progressive, productive, and victorious words. Kaya yan, di ba yung paalala ni Moses and even ng ating Panginoon kay Joshua na magpakatatag ka, pagbulay-bulayan mo yung salita. At dahil doon, magiging matagumpay ka kapag yung salita ng Diyos ay pinagbubulay-bulayan mo, ipinapamuhay mo. At much more on pa kapag lagi mong dinideclare sa buhay mo. So, speak those words. Ito yung itong salita ng ating Panginoon na nagdudulot ng katagumpayan. Ulit-ulitin mo yan na banggitin so that they will have control of your whole body. Much more on na yung salita na kapag inuulit-ulit mo, mas lalong nagiging powerful. Kung bakit inuulit-ulit din yung isang salita, dahil mahalaga yan at makakatulong yan sa'yo. So always speak the word of God. At lagi nating tatandaan na yung mga Israelites na nagsalita ng negatibo, sila yung hindi nakaabot or naka-receive ng pangako ng ating Panginoon. So, kailangan speak the word of God at ito yung dahilan kung bakit natin ito sinasabi para magkaroon tayo ng successful na buhay. Amen? So, sa next slide po, second bullet natin, another reason is for God's purpose, para sa layunin ng ating Panginoon. So, si Dr. Cho ay nagmi-minister, di ba, sa around 50,000 na mga miyembro niya, mga active yun. So, ang nangyari ay may open line sila na parang mga phone call, mga ganon, na lagi yun active. Kaya ang nangyari is, kahit anong oras, lagi silang nakaka-receive or lagi siyang nakaka-receive ng tawag. So, ganun ang nangyari. Oras-oras, dumating sa point na halos wala na siyang pahinga kasi biglang may tatawag, pastor, may sakit yung anak ko, so mag-pray siya. Maya-maya na naman, pagkatapos niya mag-pray, may another call na naman na, pastor, yung asawa ko na umattend dyan, bakit ganito naman yung ugali? Hindi, niya naman, kakausapin niya na naman. Meron naman tumawag na, ay, pastor, gusto ko nang mamatay. So, ayan, nag-counsel naman siya. Hanggang sa, grabe naman to, ano ba itong nangyayari? Ganun kahirap po, di ba? Na maging shepherd ng ating Panginoon. So, yun yung, niya, wala siyang, sabi niya, Lord, grabe na tong, hanggang sa tinanggal niya yung, di ba yung nakasaksak doon sa telepono? Yung kordon, tinanggal niya para magkaroon siya ng tahimik na buhay. Tapos nang pahiga na siya, biglang nangusap sa kanya yung Panginoon. Ayan ba yung gawain ng Good Shepherd? Di ba? Alam ko yung Good Shepherd ay hindi niya hayaan na magkanda watak-watak yung kanyang mga tupa. Di, tayo agad siya, tapos binalik niya ulit yung kordon. Tapos yun ulit, receive ulit ng tawag. Di ba? Pero sabi niya, may magandang bagay din na nangyari.
magandang bagay na ano doon ay nakapagbakasyon siya. One time, may nakasalubong siya na yung lalaki, sinabi niya, "Pastor, kilala niyo pa ba ako?" Sabi niya, "Oo, ako yung nagkasal sa inyo." Sabi niya, yung aming pagsasamahan ay medyo nagkakagulo na. So, gusto namin na, yun nga, maghiwalay na. Divorce. So, yun, parang hindi niya alam kung ano yung sasabihin niya. Kaya sabi niya, sige, ano mo muna ako, magpe-pray muna siya. Ayan, magsisik muna siya ng sa Lord. At, ayun nga, habang nagpe-pray si Dr. Cho, is, na-vision niya na itong mag-asawa nito ay hindi naghiwalay, nag-join again, di ba? At dahil doon, lagi niyang sinasabi na itong yung language ng Holy Spirit ay vision and dreams. So, ayun yung naging nakita niya dito sa mag-asawang to. Kaya naglakas loob siya na pumunta doon sa apartment nila. So, nakita niya talaga yung sitwasyon na parang ang cold nitong mag-asawa na to, magkalayo sila. Hanggang sa, ayan, sinabi niya, "Ano, Pastor, ibibigay mo na ba yung blessing sa amin ng paghihiwalay?" So isipin mo yun, di ba? Yung pastor na ginamit ng Panginoon na pag-isahin kayo, di ba? Paalalahanan kayo. At yun yung hinihingi nila. So, sinabi ng isa na, ito kasi yung yung nangyari kaya gusto namin maghiwalay. May punto yung asawang lalaki. Sabi niya, "Huwag mong pakinggan yung pastor, ako yung pakinggan mo." So naman yung babae ng kanyang kwento, may punto din naman. So dahil doon, kakagulo na sila. Ang ginawa ni Dr. Cho, dahil yun talaga yung pinaniwalaan niya, at nakita niya na itong mag-asawa na to ay hindi talaga maghihiwalay. So hinawakan niya yung kamay ng dalawa, pinagdikit niya, nawakan niya. Dineclare niya na sa pangalan ng Panginoong Jesus, ay anuman yung pinag-isa ng Diyos ay hindi kayang paghiwalay ng sino man. So habang dineclare niya yun, biglang nakaramdam siya ng pagluha, ayan. Na nakita niya na yung lalaki biglang umiyak. At ganun din yung babae. Na parang mayroong bagay na nakalag sa kanila, na na-release silang dalawa. At na-realize nila na, yun lang pala yung na bakit munti ka na kaming maghiwalay, yun lang pala yung rason. Although dun sa book na yun ay hindi na sinabi kung ano ba yung rason, pero yun lang pala yung dahilan nila kung bakit gusto nila maghiwalay. At dito napaka-powerful ng salita natin, di ba? Napaka-powerful ng word ng ating Panginoon. At dahil doon, itong mag-asawa na to, umattend ng church at umawit sila at mas lalo nilang minahal yung isa't isa. Diba? Ganun ka-powerful yung word ng ating Panginoon. So, at itong si Dr. Cho naman is meron ding experience na habang nagme-minister siya is nag-struggle siya sa paggawa ng mga sermon na in a way na laging sa pagpipray niya, sa pag-aaral niya, lagi siyang may nabivision na may mga ipinapagaling or may gumagaling dahil sa pagsalita niya ng Word of God, diba? Pag-declare niya ng healing. At dahil doon, iniisip niya na parang sa sarili niya lamang ito. Iisip niya na, nire-rebuke niya pa nga ito eh. Sabi niya, "Satan, lumayas ka, nanggugulo ka." So ganun at ganun lagi ang nangyayari. At sa mga missionaries din na kanyang mga nakakasama ay hindi pa niya na-experience or wala siyang masyadong naririnig patungkol doon sa divine healing nga na ginagawa through, di ba, sa pag-declare ng Word of God. At sa patuloy niya na ganun, laging nangyayari na navivision niya, is nangusap na sa kanya yung Panginoon na, "Anak, yung nakikita mo ay hindi yan panggugulo ni Satan o ano paman, kundi words of wisdom and knowledge yan na kailangan gawin mo, kailangan sabihin mo." Dahil paano sila makaka-receive ng healing kung hindi mo sasabihin o kung hindi mo i-declare yung healing sa mga taong yan. Gusto ko kasi silang pagalingin. Ayan yung sabi ng Panginoon sa kanya. At dahil doon, humingi siya ng tawad na, "Sorry Lord." Pero pa siya sinasabi niya na, "Lord, kahit naman hindi ako magsalita, or di ko sabihin ito, ay kaya mo naman na magpagaling." Pero
pinakita sa kanya ng Lord sa Genesis, di ba? Na yung banal na espiritu ay nasa ibabaw ng tubig, di ba? Nasa buong mundo. Pero hindi pa siya nagmamaterialize. Pero nagmaterialize siya nang sinabi na ng Diyos na magkaroon ng liwanag. Magkaroon ng lupa, mga ibon. So yun yung gustong ipaunawa ng Diyos sa kanya na kailangan sabihin mo. Diba? Yung banal na espiritu yung naglalagay sa atin ng pananampalataya. At dahil doon, sa pananampalataya na yun, ay nagde-declare tayo ng healing, de-declare tayo ng lakas ng loob, de-declare tayo ng successful life. Ganun ka-powerful yung salita. At ganun din, na-experience ko rin sa aking trabaho na although di pa man ako ganun nga ka-active din dito, pero yung isang kasama ko ay parang operado siya, ganun. So, tapos pabalik-balik na siya sa sa CR. Ayan, tapos habang tinitingnan ko siya, may message yung Lord sa akin na ipag-pray mo siya, ipag-pray mo siya. Ganun. Ko, Lord, ano bang gagawin ko? Na nakatingin pa yung amo ko, nagagalit yung kailangan kumilos ka ng magmadali ka, ganito, ganyan. Pero ayun talaga eh. Tapos hanggang sa bumibigat na yung pakiramdam ko, pero ayun ang word ng Lord na panalangin mo itong taong to. Hanggang sa hindi na talaga ako nakatiis pagpasok niya doon dahil kailang balik-balik na siya, pumasok na siya doon sa stall namin na nangihina. Ay, wala. Pagpasok niya, dumiretso agad ako, tapos talagang hinawakan ko agad yung tiyan niya. Tapos ayun, pinag-pray ko na agad na, Lord, I pray healing sa kanya, ganito, ganyan. Tapos naramdaman ko na parang mayroong kuryente na dumaloy sa kamay ko. Tapos magpapasok pa sana yung katrabaho ko na tomboy na magsalita na, ano yan? Pero bigla siyang napahinto. So sabi ko, grabe ka, yung Lord. Tapos sinabi ng Lord sa akin na, uuwi to, magpapahinga to. So ayun nga yung nangyari, umuwi siya, magpahinga siya at gumaling. At kinabukasan pumasok at nagulat ako, naging mabait na yon sa akin. Talagang nilibre pa ako ng pang-ulam. Tapos sabi ko, ay, magandang opportunity to, magkasabay kami kumain. Nagpatugtog ako ng worship song. Tapos ayun, wala siyang angal. Sabi ko, praise God. Sabi ko, napaka-powerful talaga ng salita ng Panginoon. Lalo pa kapag dinideclare natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At isa pa na karanasan ko is, yung isang katrabaho ko, parang nakita ko siya na nakataas yung kamay, umiiyak. So napatanong ako, Lord, ano ba ibig sabihin nun? Magiging Kristiyano ba to? Kailangan ko ba itong sira ng Word of God? Tapos biglang sabi ng Lord, Nak, paano kung may mamatay sa oras na ito? Ano sa'yo? Sabi ko, sino Lord mamamatay? Sabi ko, sino ba? Sa pamilya ko ba or ano? Pero nakita ko na yung expression ng boy nga na yun. At ayun nga, mga kinahapunan, biglang tumawag sa akin yung niya na namatay na nga yung papa niya. So sabi ko, Lord, parang nakakatakot naman yung makareceive ng ganitong bagay. So ang ginawa ko bilang pag-comfort, di ko na sinabi sa kanya kasi mamaya kung anong sabihin sa akin na, bakit sasabihin mo na mamamatay ganito, ganyan? Diba? So ginawa ko, pumunta na lang ako doon, ayan. Tapos tumulong kung ano yung maitulong ko sa kanila. Pero talagang mas tinuturo ng Panginoon sa atin na sabihin talaga natin, diba? I-declare talaga natin yung salita niya. Sabi dito, don't just beg and beg for what you need. Give the word. Ayan. So, hindi tayo tinuturuan ng Panginoon na parang tayong humihingi sa Kanya sa paraan na pamamalimos. Ayan. Dahil anak niya tayo eh. Diba? Hayaan ba ng magulang na hihingi yung anak niya na para bang isang palaboy o namamalimos? Hindi. Sabihin mo kung ano yung kailangan mo. Diba? Give the word. So, back dun sa kwento ni Dr. Cho, na about sa pagdideclare niya ng healing, is sa umpisa, takot pa siya.
Although yun yung nakikita niya na maraming gumagaling, mga malalalang sakit pa nga mga tuberculosis, cancer, lahat. Ayun yung nakikita niya. Pero although sinabi na ng Panginoon na ito na, kailangan sabihin mo yung salita, pero natatakot pa rin siya, kaya sabi niya, sige Lord, medyo takot pa ako, kaya ang sasabihin ko muna, i-declare ko muna sa mga masakit lang yung ulo, mga simpleng sakit lang, ayun na lang muna. Kasi medyo natatakot ako, kasi mamaya kapag sinabi ko na be healed, kunyari, pilay, di ba? Biglang pag-pray ko na makatayo ka, paano kung walang mangyari? So minsan ganun tayo, no? Di ba? Na parang nagdadalawang isip tayo, medyo malala itong sakit nito. Stage 4 cancer, parang nakakakaba, di ba, na i-declare na, be healed in Jesus' name. Parang medyo nangangarag yung boses natin na magsalita ng ganun. Pero, sabi niya, sige Lord, ganun, magsimula muna ako. So napapansin niya, gumagaling nga, paulit-ulit hanggang sa, sige Lord, medyo next level naman ng sakit. So, ayan. Hanggang sa paulit-ulit na meron na talaga siyang lakas ng loob. Nung moment na sa isang TV station na yun, na parang limitado lang yung gawain dahil may mga iba-iba pang mga mga services. So, talagang sabi niya, kailangan i-take ko na itong opportunity na to para mag-declare ng healing. So, ayun nga. Naglakas loob siya, sinabi niya yung lahat ng uri ng sakit. At dahil doon, inisa-isa niya sa kongregasyon. Sino yung gumaling sa ganitong sakit? Tumayo. So, another sakit na naman, tumayo. Hanggang sa nakita niya, lahat na nandun sa kongregasyon ay gumaling. Diba? Ganun ka-powerful yung salita. At na-realize niya, sabi ni Dr. Chu, before you give the word, the Holy Spirit does not have the proper material with which to create. Pero hindi ibig sabihin pa nun na walang idea si Holy Spirit or hindi niya imamaterialize yung sasabihin mo. Kundi ganun ka-powerful yung salita. Kailangan sabihin mo, may inimpart siya sa'yo na faith, i-declare mo rin yung faith na ibinibigay niya, yung paniniwalaan mo, yung talagang desire ng puso mo at kalooban din ng ating Panginoon. So if the Holy Spirit imparts faith into your heart to remove a mountain, do not pray and beg for the mountain to be moved. Huwag mong sabihin na, bundok, umalis ka dyan. Kailangan i-declare mo directly. Ayun yung gustong ipaunawa sa atin. Sabihin mo sa bundok na to na umalis ka dyan. Diba? Pumunta ka dun sa karagatan. And it shall come to pass. So, kapag natutunan daw natin to, magiging habit natin yung pag-speak ng salita ng ating Panginoon through the anointing of the Holy Spirit. At dahil doon, makakaranas tayo ng iba't ibang uri ng miracles sa ating buhay. So, yan yung purpose ng creative power ng spoken word. Diba? So, tinuturo sa atin dito na para maihayag ang kadakilaan ng Diyos, ay kailangan sabihin natin yung salita, yung mensahe na gustong ipahatid sa atin ng Diyos. Kasi hindi porket na malakas yung loob mo na sabihin ito na hindi tayo tinuruan na, sige, mag-declare ka lang, magsalita ka lang ng magsalita. Hindi ganun eh. Ang tinuturo sa atin na kung ano yung faith na mayroon ka, yun ang sabihin mo. 'Di ba? At syempre, with anointing ng Holy Spirit, at napakahalaga yung leading ng Holy Spirit. Hindi magmamaterialize yung sasabihin natin as long as hindi tayo magsasalita. Kailangan magsalita ka, kapatid. Kailangan magsalita tayo, ihayag natin. Hindi porket na malakas yung loob natin na magsalita ay mangyayari na yung gusto natin. Kaya ganun kailangan ka-firm yung ating relationship sa ating banal na espiritu. So as natin kung ito ba yung will ng banal na espiritu, ito ba yung kalooban ng Panginoon, then speak the word. Ayan yung gustong ituro sa atin ng Diyos. So the Holy Spirit needs both your word and mine. So Holy Spirit needs our definite word, specific word, the spoken word of faith. So ito yung medyo nakakalungkot
sa ating simbahan, di ba, na takot tayo na magsalita. Takot tayo na mag-share ng gospel. Takot tayo mag-declare. Kasi baka hindi mag-materialize or hindi mangyari yung sinasabi ko. Ang nangyayari, para tayong namamali mo sa Panginoon na, Lord, please, gawin mo nga to, Lord. Ikaw naman yung mag-glorify. Parang ganun, para i-materialize ng Lord, pero hindi. Kapag ginawa ng Diyos na mag-materialize yung ating sinasabi, dahil naman din yun sa pananampalataya na inilagay ng Diyos sa ating puso. And sa ito, last bullet natin, na isa sa mga rason kung bakit kailangan ihayag natin yung salita ng Diyos is for the release of the presence of Christ. So it is through confession of faith that man can grasp the salvation that comes only by Jesus Christ. So mababasa natin yan sa Romans 10:10, di ba, na kapag inihayag niya na si Kristo ay Diyos, siya ay maliligtas. So walang sinabi dyan na merong tao na ipapadala sa langit, tapos ibababa niya si Jesus para makareceive yung tao ng salvation. Kundi sinasabi niya na sa pamamagitan ng Banal na Espiritu or sa pamamagitan ng salita na nagdudulot ng kaligtasan, ay maliligtas nga itong tao. Malapit sa tao yung kaligtasan. Ito'y nasa puso natin. Diba? Nasa labi natin. Kapag kinonfess natin na si Kristo ay Diyos. Dahil diba, si Kristo ay salita. The Word become flesh. So if you do not speak the word of faith clearly, Christ can never be released. Kailangan maging specific tayo sa ating sinasabi, sa ating dinideclare. Kasi pwede tayo magsalita ng basta-basta or gamitin lang yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na ginagamit natin na in Jesus' name, pero wala naman sa loob natin. So wala rin kabuluhan. Kaya napakahalaga na speak the word of faith clearly para Christ can never be released kapag hindi tayo magsalita ng word of faith or ng malinaw. So sa next slide po. So ano ba yung role natin? So we create the presence of Jesus with our mouth. Through our mouth, di ba, nag-share tayo ng mabuting balita ni Kristo. Through our mouth ay ginagamit natin para mag-glorify, magbigay ng kapurihan sa ating Diyos. So if you speak salvation, the saving Jesus appears. So kapag sinabi ko dito sa kongregasyon, di ba, na ang kaligtasan ay sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, yun ang marireceive nyo. So anong mang i-declare natin sa pangalan ng Panginoon at sa leading ng Banal na Espiritu, yun yung marireceive natin. If you speak divine healing, then the presence of miracle performing Jesus was released. So, shinare nga ni Dr. Cho na may mga churches na nag-declare ng sanctification. So, ayun yung na-receive ng church nila. May nag-declare ng justification. Ayun yung na-receive ng church nila. May nag-declare naman ng divine healing at gumaling nga. Pero si Dr. Cho, ginawa, dineclare niya lahat. Dineclare niya, sabi niya dito, dineclare niya yung healing, dineclare niya yung sanctification, dineclare niya yung salvation. At yun nga, yung na-receive ng kanyang simbahan. At ngayon, di ba, nakikita natin na siya yung may malaking kongregasyon sa Korea. So, hindi lamang siya patungkol sa effort na ginawa ni Dr. Cho, kundi yun yung power ng pagdideclare niya through the leading or anointing ng Holy Spirit. So, for our application, may dalawang bagay na dapat nating sabihin. The things that we must speak. So una, don't speak curse, instead speak blessing.
kailangan ang mamutawi sa ating labi ay pagpapala at hindi sumpa. 'Di ba? Halimbawa nito yung kwento ni Balak at ni Balaam na itong propeta ay nasilaw sa salapi. Kaya gusto niya na sumpain yung bansang Israelita. Pero the more na kapag nandun na siya sa sitwasyon na yon na gusto niya nang sumpain, ang lumalabas sa labi niya ay pagpapala. So kahit ano man yung gusto niya, pero kung hindi yun ang kalooban ng banal na espiritu, hindi magmamaterialize. Kaya napakahalaga na meron tayong deeper na connection sa banal na espiritu para magmaterialize yung dinideclare natin. So basahin natin sa Salmo 141 verse 3. Basahin natin Salmo 141 verse 3. Sabi diyan, Panginoon, tulungan niyo akong huwag makapagsalita ng masama. So, di ba, imbis na ang mamutawi sa labi natin ay pawang sumpa or masasama, maghayag tayo ng blessing, maghayag tayo ng mga positibong bagay. Kasi bilang Kristiyano, ay napakahalaga sa atin or dapat tayong mismo ay hindi sumpa yung lumalabas sa ating labi, hindi masasamang bagay, kundi mga pagpapala para sa ating mga kapatid sa pananampalataya at maging sa iba. So, sa next slide po. So, ikalawang bullet natin para sa ating application is be bold and speak the word of faith. So, kailangan magkaroon tayo ng confidence sa ating mga salita, sa word of faith na inilalagay sa atin ng ating Panginoon. Siyempre, limitado lang yung ating pag-iisip, limitado lang yung naaarok natin or alam natin gawin. Pero sa kapangyarihan ng banal na espiritu, meron tayong lakas ng loob na i-declare kung ano yung pananampalataya na inilalagay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu. At dahil doon, alam natin kung paano sumagot sa sino mang nagtatanong. Sabi pa nga sa Bible na kailangan yung words natin seasoned with salt. So, di ba? Ano ba yung asin? So, nape-preserve. Ibig sabihin, mas lalong sabihin natin na napupurify. Di ba? Nagiging fresh yung isang bagay kapag seasoned with salt. At ganun din, tayo din yung asin ng mundong ito. At napakahalaga na ang mamutawi sa labi natin ay pawang nakalulugod sa ating Panginoon. Sa next slide po. So ito na po para sa ating conclusion. So basahin natin sa Jeremiah 20, verse 9. Ngunit kung sabihin kong kakalimutan ko na si Yahweh at hindi na ako magsasalita para sa kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ang iyong mga salita. Apoy na nakakulong sa aking mga buto. Sinikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko na kayang pigilin pa. So, idalangin natin na yung ganitong burning desire ng word ng ating Panginoon ay maranasan natin hanggang sa mag-flow na sa ating labi yung gustong ipahayag ng ating Panginoon. So in this verse, Jeremiah described God's message as a fire burning within him, one that he cannot contain. So ano ba yung dapat niyang gawin or yung ginawa niya that time? Preach the word. Ayan. Do not quench the fire of the Holy Spirit. The spoken word has power, and when you release that word, it is that word and not you who performs the miracles. Yung salita ng Panginoon, hindi dahil malakas yung loob mo, kaya gaganapin ng Diyos itong sinasabi mo, kundi yung mismong salita na ipinapahayag mo. Lalo pa kapag ito ay mula sa ating Panginoon. So tandaan mo kapatid na hindi ka ginamit ng Diyos dahil ano ka na, yung
buo ka na or matatag ka na sa iyong pananampalataya. Ginamit ka ng Panginoon, gagamitin ka ng Panginoon dahil mayroon kang pananampalataya. Kaya powerful yung word na lalabas sa iyong labi. God uses you because you have faith. Kasi naman sa totoo lang ginagamit nga ng Panginoon yung tinatawag na mga aba, mga hamak. Isipin natin yung mga 12 disciples, wala naman sa kanila talagang totally mayaman Yung sabihin natin ang mayroong kakayanan sa kanila, yung si Matthew na, di ba, tinuring pa nga na pinakamasamang trabaho yung ginagawa niya Yung pagko-collect ng mga buwis, di ba? So kung sino po yung pinakaaba para ipakita ng Diyos kung gaano siya kadakila. Yan mo sila Peter and John na nakita ng mga Pariseo na ito, hindi naman sila totally nakapag-aral, pero bakit yung salita na binabanggit nila kapag pinipreach nila si Jesus, napaka-powerful. Bakit may mga tao na gumagaling? Bakit may mga tao na nabubuksan yung puso at pag-iisip at nananampalataya kay Kristo? Hindi yun dahil sa marami na silang alam, kundi dahil yun sa salita at dahil yun sa banal na espiritu na nagbibigay sa kanila ng pananampalataya to speak the word. So remember that Christ is depending upon you, your word. Hindi ito ibig sabihin na, Lord, kapag sinabi ko to kailangan sundin mo Pero yun yung bilin sa atin ng Panginoon. Whatever you bound on earth, di ba? Shall be bound in heaven. Whatever you release on earth, di ba? Will be released in heaven. Yan yung authority na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya wag tayong matakot na magsalita. So remember that Christ is depending upon you and your spoken word to release His presence. So ano ba yung gagawin mo? What are you going to do with this Jesus who is riding on your tongue? Sabi dito sa Are you going to release Him for the blessing of others? Or are you going to lock Him with a still tongue and a closed mouth? So wag tayong matakot na magsalita, ihayag si Kristo, ibahagi ang mabuting balita na Kristo, at patuloy ko po ini-encourage ang bawat isa to speak the word. Always speak Jesus. So ayun lamang po, God bless po sa bawat isa.